Please be seated po. Ganyan. Nag-start recording ka na. So muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Please open your Bible to the book of Acts chapter 12. And we will be continuing our series of lesson ngayong prayer meeting kasi ang ating pong pag-aaral ay yung lesson ay usually Acts ay every Sunday natin to eh. Pero kasi yung napansin ko dun sa lesson na susunod ay pang talaga siya, pang prayer meeting. So I want us to think tonight about when crisis meets Christ. Ang problema usually araw-araw dumadating yan sa atin. Kung meron tayong lahat tayo may mga kanya-kanyang krisis sa buhay. Yung talagang, yung masasabi mo talagang matinding krisis ng buhay. Yung as in yung wala tayong magawa. Wala tayong ibang malapitan, wala tayong ibang makausap maliban sa Panginoon. Na maaaring dumating ang isang krisis na hindi natin inaasahan. Maaaring ito ay dumating ng matindi. Bigla-bigla na lang. Yung talagang mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung talagang krisis. Para hindi po tayo mapahaba sa mensahe, ay ilalahad at ibubuod ko po yung kwento sa Acts chapter 12. Next slide. Si Herodes ay isang mabangis, walang awa, masama at kasuklam-suklam na hari by that time. So gusto niyang pahirapan, guluhin ang simbahan. Pinahuli niya si James, yung kapatid ni John the Beloved. At siya ay pinapatay. So napansin ni Herodes na yung mga tao, yung mga Hudyo ay natuwa sa pagkakapatay kay James. So ngayon, din niya, siguro dapat si Pedro hulihin ko din kasi nakikita ko na tuwan-tuwa sa akin yung mga tao. Kasi alam naman natin sa politiko pagka kumukuha ng kumbaga yung mga politiko ay consensus o yung mga tao ay tuwan-tuwa sa kanila, magpapakitang gilas yan. So talagang si Pedro ay binalak na hulihin din ni Herodes. So ang tanong po dyan ay, pero kasi hindi pa pwedeng ipapatay ni Herod si Peter kasi gawa ng Easter or Passover. So ngayon, ang tanong ay, bakit si Herod Agrippa the First or si Herodes na Romano ay hinintay niya yung tradisyon? Kasi di ba alam po natin si Herodes ay Romano. Bakit siya sumusunod sa tradisyon ng mga or customs ng Hudyo? So ayon kay Flavius Josephus, na pag-aralan natin siya last time, isa sa mga historians historian na Hudyo na sumulat sa mga nangyari sa Panginoong Hesus. Si Herodes ay siya ay half Jew, gawa ng kanyang lolo. So gusto niyang ipakita na siya ay seryosong Hudyo. Kumbaga kahit siya ay half Jew, gusto niyang ipakita na ako seryoso akong Hudyo, kaya susunod ako sa tradisyon, sa mga customs nila. Kaya ngayon ay hindi basta si Herod noon ay talagang sumusunod siya sa customs and traditions ng mga Hudyo. Kaya hinintay ni Herodes matapos ang Easter bago ipapatay si Pedro. At ito yung sitwasyon ngayon ni Pedro. Hindi alam ni Pedro kung siya ay makakalabas pa ng buhay. Kasi talagang siya ay nasa matinding krisis. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa katayuan ni Pedro? Na kinabukasan, alam mo, ipapapatay ka na. Ano ang gagawin mo pag ikaw ay nasa matindi ng krisis? Maaaring ang ilan sa atin ay meron ng matinding krisis na pinagdadaanan, or maaaring yung iba ay wala pa pero sooner or later ay magkakaroon ka din yan. Kung mag-alala, chill ka lang. So, number 1, we should respect the mystery. Understand the word, we should respect. Hindi po reflect. Kasi we should respect. Next slide. We should respect the mystery of God's providence. Back mo nga. Tama ba yung Back mo siya. Back mo. Okay, so hindi ko pala siya nailagay. So yun na po. Number 1 is respect
the mystery of God's providence. Kasi pag sinabi nating reflect, hindi respect, kapag sinabi nating reflect, bilang tao, pagaganahin natin yung ano natin yung logic natin Yung, bakit nangyayari sa akin to? Ano ang dapat kong gawin? Yung iniisip nating maigi kung bakit ko nga ba nararanasan ng mga bagay na ito. Kumbaga, just to make sense. Pwede natin gamitin yung lohiko natin, pero hindi natin ito dapat pilitin. Mga kapatid, you're going to see the hidden hand of God. God is going to be working in a mysterious way, an inexplicable way. God is going to be in the shadows, arranging things, moving things that people cannot see, at maaaring totoo yan sa buhay natin. Ang Diyos ay kumikilos nang hindi natin nakikita. Maaaring nasa gulo ka ngayon na hindi mo naiintindihan. Lahat ng pinagpagalan mo, lahat ng pinag-effortan mo, lahat ng pagsisikap mo, na para bang seemingly walang nangyayari. Na para bang may mga times na parang mas lumalala pa yung sitwasyon. Tandaan natin, hindi porket wala itong katuturan, ay para sa'yo ay talagang wala na itong katuturan. Maaaring lahat tayo meron tanong sa pag-aaral natin. Bakit hinayaan ng Diyos na si Herod ang maging hari? Bakit si James namatay? Bakit si Peter hindi? Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga to? Ito po ang katotohanan ng buhay. At hindi ko po alam kung sino ang original na nagsabi. Life is not a problem to be solved. It is a mystery to be lived. Looking back sa mga nangyayari sa atin, na talagang tunay na nandyan ang kamay ng Diyos. Hindi lang natin nakikita. Meron po akong ipapakitang video sa inyo na kung saan lumang video na tayo. Sige, next slide mo, Janelle. Nung mapalabas tong video na to, dito namin na-realize sa murang edad ni Alisa ay mahilig pala siya sa art. So sige, paki-play yung video. Back mo. Click mo dyan. Yan. Sige, click mo dyan. Ayaw siya mag-click. Subukan mo dun sa kabilang slide. Click mo siya kung makikita mo. Ayaw niya mag-play. Nasa kabilang, second monitor. Ayan. Ayan, sige, click mo na. Tama na yun. Balik ka dun, balik ka dun. Ayan. Subukan mo i-play dyan. Ayaw. Sige, back mo ulit. Sayang naman yung video kung hindi mapapanood. Kasi may object lesson po ako dyan Yan na. Yan. Click. Sige, pindot. This gives me an idea for a big heart attack. Here we go. Kasi ginaya niya Lisa.
Mga kapatid, hindi natin naiintindihan madalas kung ano ang nangyayari sa atin. Panginoon, bakit kaya nangyayari to? Panginoon, bakit ang gulo-gulo na? Panginoon, bakit mo hinayaan na mangyari tong kaguluhan na to? Nangyayari na po ba sa atin yan? Yung talagang hindi nating gets kung bakit nangyayari. Pero buti na lang ang Panginoon ay gets niya. Isang masamang hari ang naghahari. Namatay si James. Si Pedro ay nakawala. Ang tawag po natin dyan mga kapatid ay yung pagiging soberano ng Diyos. Alam po natin yung verse, Romans 8 and verse 28. And we, KNOW, know that all things work together for good. For good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Next slide. Ang alam natin sa buhay ay parang isang maayos na kalsada at isang kalsadang bako-bako. May kalsadang 10 kilometro na maayos, pero may kadugtong nun, merong 5 kilometrong kalsadong bako-bako, tapos may kadugtong na naman siyang 12 kilometers na maayos na kalsada, tapos susunod may 7 kilometers na magulong kalsada or sira-sirang kalsada. Mga kapatid, hindi po ganyan ang buhay natin. Ang mas tamang illustration ay yung release ng tren. Alam po natin, dalawa ang release ng tren. Yung sa bakal, yung dalawang yan. Yung kabila, maayos. Yung sa kabila, pwedeng hindi. May tinatawag tayong wear and tear. Na hindi sa lahat ng panahon na sabay nasisira yan. Most likely, yung isa dyan ay sira, pero yung isa ay ayos pa. Mga kapatid, magka-parallel sila. Ang kabutihan at ang kaguluhan, mga kapatid, sabay na nangyayari sa atin yan. Bilang tao, ayaw natin ng hirap. Ayaw natin ng problema. Pag natapos ko tong utang na to, mabibili ko na ang gusto ko. Makakapagbigay na ako. Pag natapos ko tong problemang to, makakapag-relax na ako. Pag natapos ko tong klase na to, pwede na akong gumala. Pag natapos na ang pag-aaral ng mga anak ko, masarap na siguro ang buhay ko. Pag natapos na ako sa trabaho, makakapagpahinga na ako. Pag gumaling na ako sa sakit, makakapaglingkod na ako. Muli mga kapatid, hindi po ganyan ang buhay natin. Sa gitna ng problema, pwede pa rin tayong makagawa para sa Panginoon. Sa gitna ng problema, pwede pa rin tayong maging masaya. Sa gitna ng problema, pwede pa rin tayong makapag-relax. Sa gitna ng problema, pwede pa rin tayong magpatuloy. Ang mabuti, ang masama ay parehas siyang kumikilos sa buhay natin. Next slide. May nabasa akong kwento. Yung magulang, kinakausap yung kanilang anak na babae. Nak, wag mong pakasalan yan. Hindi mo dapat makatuluyan yung boyfriend mong yan. Hindi mo alam kung ano ang attitude niyan. Baka mayabang yan. Baka hindi yan nakikinig sa magulang niya. Baka ayaw niyang pinangungunahan siya. Baka hindi siya maging magandang asawa para sa'yo. Pero si babae, dahil mahal na mahal niya si lalaki, Gora bells lang. Kahit bad boy pa yan, sige lang. Maaaring first love eh. Yan ang mga kabataan, mapusok sa pag-ibig. Kaya itong magulang ng babae, talagang patuloy sa paalala, patuloy sa paggabay, hanggang sa talagang wala nang magawa yung mga magulang kung hindi tanggapin na magiging in-law nila tong boyfriend ng lalaki. Kasi wala talaga eh. Yung babae talagang pinangunahan ng damdamin. At nangyari nga ang kinakatakutan ng mga magulang.
Nung mga anak yung babae, mas lumabas yung tunay na ugali ng lalaki. Talagang ma-attitude, talagang mayabang, talagang hindi nakikinig pag pinagsasabihan. Ayaw siyang pinangungunahan. Hindi siya matinong asawa. Ngayon, merong tanong dun sa magulang. Magulang ng anak ng babae. Kayo po ba, sir, ma'am, papayag po ba kayo na hindi makakatuloy ng anak mo yung asawa niya ngayon? Pag sinabing yes ng magulang, kailangan nilang bitawan yung anak, yung kanilang apo. They have to let go of that apo. Kasi hindi nila makakatuloy yung anak eh. Ng mga kapatid, napaka-misteryoso ng buhay. Ang masama, ang mabuti, dahil sa chemistry ng Panginoon, pinagsama niya ito para sa kanyang kaluwalhatian, para sa ating ikakabuti. Bilang bata, mapapatanong ka, bakit nilagay ng Diyos ang bitamina sa ampalaya at hindi sa milk tea? Gets yung mga kapatid? Bakit ang Panginoon nilagay niya yung sustansya dun sa ampalaya? Bakit hindi dun sa milk tea? Wag kang mapapaisip ka eh. Gets yung mga kapatid? You let God be God. You should respect the mystery of God's providence. Hindi dahil hindi natin gets ngayon, ay hindi na natin magigets yan balang araw. At muli mga kapatid, na-i-preach ko na po dati to, hindi natin dapat pilitin. Hayaan natin na ang Diyos ay magpaka-Diyos sa atin. Next slide. You don't live by explanation. You live by promises. Tandaan po natin yan. Number 2. Request the ministry of God's people. Acts 12 and verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Mga kapatid, kung titignan mo si Pedro, wala siyang pag-asa. Siya ay nasa isang maximum security. Kung mababasa niyo po yung verse 4, next slide, ang ibig sabihin ng quaternions ay 4 na sundalo. Ang sabi dyan, 4 quaternions. Ibig sabihin, 4 times 4 is 16. Kamusta naman ang bantay mo? Talagang, ewan ko, makawala ka pa. Ganon siya ka VIP na merong 16 na sundalo nagbabantay sa kanya. At kung mababasa nyo pa ang next, I think that was verse 6. May 2 sundalo pang nakabantay sa kanya. Total, 18 soldiers ang bantay kay Pedro. Gaano katinding kriminal ang magbabantay pag ang binabantayan mo kung ganyan karami ang sundalo? Yung talagang mapapatanong kayo, kung hindi natin alam yung kwento, makakaalis pa kaya si Pedro sa kulungan? Pag-asa pa kaya siya sa kanyang kalalagyan? Abangan sa susunod na kabanata. Tunay na si Pedro ay nasa matinding krisis. Mukhang wala na siyang pag-asa. Lahat ng pinto, yok na naman ako, take 2. Lahat ng pinto, lahat ng daanan, lahat ng lagusan ay sarado, maliban sa isang daanan, which is yung pananalangin. Tulad ng si Pedro ay nasa matinding krisis. Lahat ng pagkakataon, lahat ng oportunidad ay magsasara, pero ang itaas ay laging bukas. Pwede kang manalangin. So pag-usapan natin kung paano sila nanalangin. Ano ba yung ministry ng prayer? Number 1, the frequency of the prayer. Gaano kadalas? Prayer was made without ceasing. Hindi huminto sa pananalangin. Maaaring magtatanong sila,
Bakit parang hindi sinasagot ng Panginoon ang prayer namin? Bakit ganun? Si Pedro nasa kulungan pa rin. Bakit parang ang Panginoon hindi nagmamadali? Ako atat na. Tinuturuan tayo ng Diyos na manalangin ng may tatawag na persistence or patience. Luke 11 and verse 1, "And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you." Mga kapatid, ang madaling ibig sabihin lang po niyan, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Luke 18:1, "And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint." Ang meaning po ng faint dyan ay don't be weary. Don't stop. Huwag kang huminto. We need to learn that God's delays are not denials. Di natin kasama lagi ang pastor natin face to face. Ang pastor natin ay may mga hinahandle na simbahan, may hinahandle na outreach, may mga hinahandle na tao. Pinagpe-pray natin ang pastor natin. Kasi tao din yan, napapagod din yan. In fact, napakaraming krisis ng pastor natin na maaaring hindi natin alam. May mga miyembro tayo na nasa ibang bansa na hindi natin kayang abutin ang mga taong malalayong ito, pero ang Panginoon, ang kamay ng Panginoon ay abot sila. Number 2, the fervency of the prayer. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Without ceasing. Yung praise po dyan mga kapatid, hindi lang po yung tuloy-tuloy. Ang ibig sabihin po dyan, intensely, matinding pananalangin. Paano manalangin with intensely? Pag nasa krisis ka na. Pag may matindi ka ng sitwasyon, yung talagang, Panginoon, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Diyan tayong matututong manalangin ng matindi. Yung talagang seryosong panalangin. Yung marubdob na panalangin. Jeremiah 29 and verse 13, "And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart." Mga kapatid, inaaral ko po ngayon ng paunti-unti. Naalisin ko sa akin, yung nakasanayan ko na casual prayer. Yung prayer na masabi lang. Yung prayer na hindi ko naman talaga sineseryoso. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang prayer is wrestling? Nakikipagbaka, nakikipaglaban. Romans 15 and verse 30. "Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers." Mga kapatid, ang ibig sabihin ng strive dyan ay yung talagang effort, matindi, pakikipagbaka, pakikipaglaban. Pag nanalangin ka, merong manggugulo sa'yo. Ididistract ka. Prayer is work. Mga kapatid, if I will be honest, mas kaya kong mag-preach ng 1 oras kaysa lumuhod ng 30 minutes. As far as the labor that it takes for a genuine prayer. Mga kapatid, napakahirap manalangin sa totoo lang. Kasi bakit? Talagang dyablo ang kalaban natin dyan. Samahan na natin ng laman natin. May mga panahong ayaw nating mag-pray. At ito po ang tandaan natin. Pag ayaw nating mag-pray, yan yung panahon na mas kailangan nating mag-pray. Pray till you feel, may nabasa ako pray till you do feel like it. Pray not only frequently, but fervently. Number 3, the fellowship of the prayer. Ang sabi dyan, of the church. Ito po yung ginagawa natin tonight dito sa prayer meeting. Matthew 18,
Verse 19, and again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Nalulugod ang Diyos pag ang mga anak niya ay nananalangin. Pero mas nalulugod ang Diyos pag nagsama-sama tayong manalangin. Mas titibay tayo bilang isang simbahan pag sama-sama tayong nananalangin. Prayer will bind us. Prayer will bond us. Hindi po tayo pumupunta sa prayer meeting para lang umattend sa prayer meeting. We meet each other. We pray for each other. Number 4, the faith of the prayer. Unto God. Nagpe-pray sila hindi para magpa-impress, hindi para magpakitang tao na ako uma-attend ako ng prayer meeting. Hindi po mga kapatid. Ang prayer nila ay papunta sa Diyos. May isang lawyer na siya ay bagong pasa sa bar exam. So meron na siyang agad maliit na opisina. So kasi bago pa lang siya, wala pa siyang secretary, wala pa siyang mga tauhan. So may kumatok dun sa pinto. And then kumbaga parang magpanggap siyang may ginagawa, magpanggap siyang hindi siya basta-bastang lawyer. Kinuha niya yung telepono, sagot-sagot siya. Sige po sir. Pasensya na po sir, hindi ako available ng ganyang araw kasi may hearing po ako sa ganitong kumpanya. Sige po sir, i-schedule po natin. Sige po sir, salamat po. Thank you po. Binaba niya yung telepono, and then, sige po, ano po ang may paglilingkod ko? Sir, kami po ay taga PLDT. Ikakabit po namin yung linya nyo. Mga kapatid, ang panalangin, hindi po ito payabangan. Hindi po ito na, Sir June, pag-pray mo nga ako kasi mas magaling ka mag-pray kaysa sa akin. Mga kapatid, hindi po yung ganun. Ang panalangin ay lahat po tayo papakinggan. Hindi po ito yung, actually dati po noon, ay ayaw ko talagang mag-lead ng prayer. Kasi hindi ako katulad, namamangha ako dun sa mga ang gagaling magsalita pagdating sa prayer. Talagang until now. Pero siyempre, at the same time, sumasagay naman sa isip ko na hindi naman yan sa pagandahan ng pananalita sa pananalangin eh. Sa totoo lang, kahit hindi naman tayo magsalita, alam na ng Panginoon yung gusto nating ipag-pray. Yung mga kapatid, nagpe-pray sila hindi para magpa-impress. Their prayer was unto God. Ang problema sa ating mga Kristiyano ngayon, nawawala na sa atin ang frequency, nawawala na sa atin ang fervency, ang fellowship sa prayer. Kasi ang tingin natin, hindi naman effective ang prayer. Mga kapatid, perhaps the worst thing about us is not our prayerlessness, but our pride. May mga kagamitan tayo. May mga plano tayo, may paraan tayo, may kakayanan tayo, may pastor tayo, may choir tayo, may preachers tayo, may ministry tayo, may mga outreaches tayo, may mga proyekto tayo, meron tayo ng mga yan. Pupunta tayo sa simbahan na, ganito ang gagawin natin, o sa DBBS, ganito ang gagawin natin, o sa choir natin, ganito ang gagawin, o Sunday school, ganito ang gagawin natin. Mga kapatid, walang masama. Nagpaplano tayo, nag-uusap tayo. Kasi mga kapatid, talaga namang we need suggestion sa bawat ministry. We need the help of one another. Pero ano ang madalas na nangyayari? Hindi na tayo nananalangin kasi alam na natin ang gagawin natin. Bakit pa ako pupunta sa prayer meeting? Pwede naman ako mag-pray dito. Bakit pa ako magpe-pray? Kaya ko naman. May resources naman ako. May inaasahan naman ako. Kaya mga kapatid, yung diablo nandyan lang sa paligid-ligid, i-check natin, baka nandyan nga sa paligid-ligid natin at ngumingiti lang. Ang sinasabi niya, gawin nyo lahat ng mga outreach nyo, gawin nyo mga DVBS nyo, mag-choir practice kayo, mag-meeting kayo dyan, sige ipagpatuloy nyo yan. Hahayaan tayo ng diablo mga kapatid. Pero pag nagsimula na tayong manalangin, hindi yan mananahimik.
Kukutsain ng dyablo ang mga plano natin, kukutsain ng dyablo yung mga preparations natin, pagtatawanan niya ang mga ministry natin, kakayanin tayo ng dyablo, pero pag nagsimula na tayong manalangin, wala na siyang laban sa atin. Sila ay nananalangin. Si Pedro, nasa kulungan. Hindi nila kayang pakiusapan ang gobyerno na pakawalan si Pedro. Hindi nila kayang pakiusapan ng gobyerno ng Romano para makalaya si Pedro. Wala rin naman silang pera para bayaran si Herod para makalaya si Pedro. Wala silang political influence. Pero kaya nilang manalangin. Someone has wisely said, the devil trembles when he sees the weakest saint upon his knees. Nananalangin tayo sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Tandaan po natin yan. Next, the focus of the prayer. For Him. It was a prayer not only with intensity but with specificity. Paano tayo nananalangin sa umaga? Pag tayo ba ay tinanong kung ano ang prayer natin ng umaga, masasabi pa ba natin? Tanda pa ba natin? Or kasi hindi tayo seryoso sa panalangin natin? Pag ang prayer natin ay casual, hindi natin alam kung ito ay sinagot na ng Diyos. At pag hindi sinagot ng Diyos, hindi rin natin alam na ito pala ay sinagot na pala ng Diyos. Panginoon, magdala ka ng bisita this coming Sunday. Ba, hindi tayo specific. May dumating ang bisita pero hindi natin masasabi, answered prayer ba sa atin yun? Or ibang prayer ng ibang Kristiyano yun? Panginoon, magligtas ka ng kaluluwa. Tapos may naligtas nga. Masasabi mo ba nasa iyo nasagot ng Panginoon yung prayer mo o prayer ng ibang tao yun? Yung mga prayer na general. Pero nung sila ay nanalangin sa inaaral natin, specific sila. Anong specific na yun? Na makalaya si Pedro. At nung makalaya si Pedro, alam nila na yung prayer nila ay sinagot. Kasi bakit? Specific yung prayer. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing for the church unto God for him. Ang nakakatawa sa prayer, kahit anong oras, kahit saan, pwede tayong manalangin sa ating pangangailangan. Buti na lang walang voicemail sa langit. Alam niyo po yung pag may sumasagot ka sa PLDT or sa kung anumang kumpanya, merong sasagot na parang answering machine na kumbaga bago mo masagot bago mo makausap yung talagang pinakakailangan mo, may sasagot mo na para sa iyo. Imagine mo kung ang langit ay may voicemail. Thank you for calling heaven. Your prayers are important to us. Please select one of the following options. Press 1 for request. Press 2 for thanksgiving. Press 3 for complaints. Press 0 for all other inquiries. I'm sorry that all the angels are helping other sinners right now. However, your prayer is important to us, and we will answer it in the order in which it was received. Please stay on the line. If you would like to hear King David sing a psalm while you're holding, press 4. If you're checking on a loved one that has been assigned to heaven, press 5. And then enter or his her SSS number followed by the pound sign. If you get a negative response, please hang up and try area code 666. For reservations in heaven, please enter JOHN followed by the numbers 316. For answers to nagging questions about dinosaurs, the age of the earth, life on other planets, where Noah's Ark is, please wait until you arrive.
Our system shows that you have already prayed once today. Please hang up and try again tomorrow. The office is now closed for the weekend to observe religious holiday. Please pray again on Monday at 8 a.m. If you're calling after hours and need emergency assistance, please contact your local pastor. Thank you for calling heaven. Buti na lang mga kapatid, wala pong ganyan sa langit. Ang sabi sa Psalm 86 and verse 7, "In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me." Call upon me, and I will answer thee. Yan po ang sabi ng Panginoon sa atin. Number 3, rest in the mystery of God's peace. Tingnan nyo po yung verses 6 and 7. Ikaw na alam mong mamamatay ka na. Pero tingnan nyo mga kapatid Alam ni Pedro na mamamatay na siya. Pero ano po ang mapapansin nyo dyan? Si Pedro ang himbing ng tulog. Mga kapatid, this is peace. Ang tindi ng problema niya mga kapatid. Pero bakit si Pedro nagawa pa niyang matulog ng mahimbing? Kasi number 1 mga kapatid, he's no longer afraid of death. He's seen the risen Christ. Di na siya takot mamatay dahil ang kamatayan niya ang magiging dahilan para makita niyang muli ang Panginoon. And then number 2, he knows that God's people are praying for him. Alam ni Pedro na merong nananalangin na simbahan na kinukulit ang kalangitan sa pananalangin para sa kanya. Believe it or not, napakalaking tulong ng prayer sa ministry. Napakalaking tulong pag merong nananalangin sa iyo. Nakaka-encourage pag alam mong may nananalangin para sa iyo. Ang sabi sa Psalm 121 verse 4, "Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep." Yung tanong na natutulog ba ang Diyos? Yan po ang sagot mga kapatid. Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi kailangang ikaw at ang Diyos ay gising yan sa problema mo. Ikaw, matulog ka na at hayaan mo ang Diyos ang manatiling gising yan sa problema mo. Isaiah 26 and verse 3, "Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee," that is God, "because he trusted in thee." Mga kapatid, alisin mo ang focus mo sa sitwasyon mo, sa problema mo, at tumingin ka sa Diyos na may hawak ng sitwasyon mo. Philippians 4:6-7, "Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Akala nung mga sundalo, sila ang naggagwardya kay Pedro. Pero ang kapayapaan ng Diyos ang naggugwardya kay Pedro. And then last point, rejoice in the majesty of God's power. Verse 7, "And behold, the angel of the Lord came upon him, and light shined in the prison, and he smote Peter on the other side." May imagine nyo, "Huy, Pedro, gising dyan." And raised him up, saying, "Arise up quickly." And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, "Gird thyself, and bind on thy sandals." Tingnan mga kapatid tingnan nyo po yung senaryo. Ginising si Pedro nung anghel. Ang sabi ni Pedro, "Pedro, magbihis ka, kunin mo yung mga damit mo, kunin mo yung mga gamit mo, at tatakas tayo dito sa kulungan." Ano ang gagawin? Ano ang gagawin ni Pedro? Pag yung mga kapatid, imagine nyo kung ikaw ay tatakas. Magpababagal-bagal ka ba o magmamadali ka? Siyempre, magmamadali ka. Pero tingnan niyo yung sa kwento ni Peter.
Hindi siya nagmadali. Kinuha pa niya yung mga gamit niya. Inayos pa niya ang sarili niya. Kaya mga kapatid, ang Diyos, hindi nagmamadali. Atat lang talaga tayo. And so he did, and he said unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. No? Akala niya ay siya na naginip. Ikaw ba naman ang maalimpungatan eh. Verse 10, When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord. Mga kapatid, yung pinto nag-automatic. Parang yung pinto lang sa dali. And they went out and passed on to one street, and forthwith the angel departed through from him. Mga kapatid, kung mababasa nyo po ang 11 hanggang verse 17, na-realize ni Peter na hindi siya nananaginip at ngayon, papunta siya sa prayer meeting. Nakakatok si Pedro. Doon, si Pedro, sa pinto, hindi pa binuksan at nandun si Rhoda. So si Rhoda, familiar siya sa boses ni Pedro, sinilip niya eh. Tapos narinig niya yung boses, si Pedro to. So ngayon, si Rhoda, takbo dun sa loob ng church. Sabi niya, si Pedro po, nakalaya na. Ano sabi sa kanya? Iha, wag mo kaming guluhin. Nananalangin kami dito. Baka nababaliw ka na. Doon ka na at kami ay nananalangin. Tingnan niyo mga kapatid. Mas madaling nakalabas si Pedro sa kulungan kaysa makapasok siya doon sa loob ng simbahan. Tingnan niyo mga kapatid Ano po mapapansin natin doon? Nagawa ng Diyos na buksan ang pinto doon sa kulungan. Di ba dapat mas madali din para sa Diyos buksan yung pinto para doon sa prayer meeting? Ano po ang matututunan natin dyan? Ang prayer ay hindi excuse para maging tamad tayo. Kasi bakit? Alam ng Panginoon na merong magbubukas ng pinto para kay Pedro. Pwede nang gawin ng Panginoon na buksan yung pinto para doon sa prayer meeting. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hindi niya hinayaan na siya ang magbukas. Ibang tao. Mga kapatid, huwag nating gawing kapalit. Okay na, nakapag-pray na ako. So okay na, chill na lang ako dito. Okay na, nakapag-pray na ako. So may tiwala naman ako sa Diyos na sasagutin niya yung prayer ko. Papahinga na lang ako dito, wala na akong gagawin. Hindi po mga kapatid, nanalangin sila na si Pedro makalaya sa kulungan. So ngayon, ang gagawin na lang nila ay pagbuksan ng pinto si Pedro. There was no way that Peter could open the prison gate, but there was the other gate that could have been opened. Mga kapatid, we can change water into wine, but we can fill the earthen pots with water. We can't raise Lazarus from the dead, but we can take the grave clothes off. Hindi man natin kayang makagawa ng himala, pero ang kaya nating gawin ay kumilos tayo. May mga bagay na pwede tayong gawin. Hayaan natin ang pananalangin natin, manghingi tayo ng gabay sa mga gagawin natin. Hindi yung puro prayer tayo. Muli mga kapatid, napaka-importante po ng prayer. Hindi po natin isinasantabi yan. Pero hindi po yan excuse para wala na tayong gawin. Give us this day our daily bread. Pero ang sabi ng Panginoon sa 2 Thessalonians 3 and verse 10, This we command you that if any would not work, neither should he eat. Mga kapatid, ang galing magbalanse ng Bible. Ang sabi nga ay, God feeds the birds, but He doesn't throw it in the nest. Just grind and let God be God. Kung ano man ang krisis mo sa buhay, ibigay mo lang yan sa Panginoon at maaaring hindi tayo aware na merong tao, merong sino man ang gagamitin ng Panginoon para masagot ang prayer natin. If you are in a situation
and God doesn't deliver you, remember, He did not deliver James. It's not because He can't. And if God is not working according to what you can see, it doesn't mean that God is not working. And if evil seems to succeed, just remember that the success of evil is only temporary. Ang sabi ni Woodrow Wilson, I had rather temporarily fail with a cause that must ultimately succeed than to temporarily succeed with a cause which must ultimately fail. Sa Tagalog, mas gugustuhin ko pang pansamantalang mabigo sa isang layuning tiyak na magtatagumpay sa huli kaysa sa pansamantalang magtagumpay sa isang layuning tiyak na mabibigo rin sa huli. If you are in a crisis, and some of you are in a real crisis, remember, number one, don't demand to understand. Maaaring dumating sa puntong you'll never figure it out. Remember the source of your prayer. Put your eyes upon God and rest in His love. Expect God's promise to move in His own time, in His own way, and He will do it. Mga kapatid, He is the Christ of every crisis. Tayo po ay manalangin. Amang dakilang Diyos na makapangyarihan sa